searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. For our call to worship, let us open our Bible on Psalms chapter 27, verses 1, 4, and 5. Of David, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle, and set me high upon a rock. Brother, sister, parent, child, friends on earth
Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for giving us the brand new year. Help us live the way we should. God, give us wisdom from your truths. Fill us with a desire to faithfully follow after you more than any other thing. Thank you that your presence goes with us and that your joy is never dependent on circumstances, but it is our true and lasting strength. Please lift all the things that are weighing us down. Protect us from those we need to walk away from. We pray that you would make our way purposeful, in our footsteps firm out of your goodness and love. Give us a heart of wisdom to hear your voice and make us strong by your huge favoring grace. In Jesus' name we pray, amen. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso'y masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso'y masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi magbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo, noon, ngayon at kailanman. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso'y masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso'y masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Purihin ka, Panginoon.
Let us worship God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every
Magandang araw mga anak. Kumusta kayo? Muli ay ating pagbubulayan ng salita ng Diyos at susundan pa rin natin ang tema na The Call to be Salt and Light. At meron tayong sub-theme sa araw na ito na ang title ay Giving Up All What We Have. Ating basahin sa ating mga Biblia ang batayang talata, narito. Luke 14 verse 33. In the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Sa Tagalog version, narito po ang sinasabi, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Pag ganito ang mga usapan o usapin, hindi niyo ba na alala o kaya sumagi sa isip niyo yung kwento ni Abraham tungkol sa naging pakiramdam ng isang tatay na ialay ang buhay ng nag-iisa niyang anak? Matatagpuan natin ang kwentong ito sa Genesis chapter 22. Sa katunayan ay inuutusan din tayo na gawin natin ang katulad ng sinabi ng Diyos kay Abraham. Hindi po tayo inuutusan na isakripisyo o ihandog ang buhay ng mga bata, kundi ay inuutusan tayo na isagawa natin na isuko, i-give up sa Diyos, o sa mas maunawaang salin ay talikuran natin ang lahat. Lahat ng mga tinataglay natin alang-alang sa pagsunod o pagtugon sa panawagan bilang tayo ay mga asin at ilaw ng mundo. Ano ba ang ibig sabihin ng give up? Or in Tagalog translation, isuko. O kaya naman, talikuran. The word give up in Luke chapter 14 verse 33 means to say goodbye to, say farewell to, forsake, the word give up in Luke 14 verse 33 means to say goodbye to say farewell, to forsake, to willingly give up or set aside what one possesses. Kung tayo ay magiging matapat lamang sa ating mga sarili, ay mas iibigin pa nating matalisod at kahit pamasaktan, wag lang nating tatalikuran o isusuko ang mga bagay na gustong-gusto natin. Wika nga ng mga kabataan ngayon, mababasa niyo minsan sa mga FB niyo, yung masasaktan pero di susuko. Ang dahilan nila ay maaaring isa sa mga katuwiran ito. Una, maaaring di natin nauunawaan kung ano o paano bang maging Kristiyano. Yan ang una. Pangalawa, ang isuko o talikuran ang mga pinakanais natin ay wala talaga sa hinagap natin gagawin natin. Meaning, wala talaga tayong balak na piliin, na tumalikod o talikuran o isuko o i-give up ang mga bagay na gusto natin, mga bagay na pinakaiingat-ingatan natin. Sa unang punto, paano ba maging Kristiyano? O paano nga ba? Alam kong di kayo nagmamaramot kung bakit ayaw ninyong isuko. Marahil ay sadyang hindi talaga ninyo naunawaan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa atin. Maaaring ang narinig natin ng panawagan na i-give up natin
isuko natin o talikuran natin ay ang pagkaunawa natin ay ipamigay na natin sa ibang tao ang mga tinataglay natin. Magtatampo lang tayo kay Jesus na parang napaka-killjoy, napaka-KG naman ni Lord, na tila di siya mahilig sa mga bagay, kung kaya ay ayaw niya din tayo na magkaroon. Siyempre, ayaw din nating mangyari na matapos na maipamigay ay mamamalimos na tayo o kaya'y nangungutang o manghihiram na lang tayo sa iba upang tayo ay mabuhay. Inaakala natin tuloy na ito ay kahibangan kung kaya'y hindi na natin pansin ang kanyang utos o panawagan. Para maintindihan na natin ang ganyang nakakalitong panawagan o utos na talikuran o i-give up o isuko ang lahat sa ating buhay, ay ibig lamang sabihin ni Jesus ay i-give up natin o talikuran na natin para sa Diyos o alang-alang sa Diyos. Iyon naman pala, hindi natin ipamimigay sa ibang mga tao na tayo naman ay mawalan, kundi ang ibig palang sabihin ay isuko natin sa Diyos. Tinatawag tayong magkamit ng kung ano ang meron sa atin at tanggapin natin ang katotohanan na ang lahat ng mga bagay ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari niya. At ibinigay lamang niya ito para pangasiwaan natin. At ating alalahanin na ikaluluwalhati ng Diyos ang ating pag-give up, ang ating pagtalikod o pagsuko natin sa Diyos ng lahat na meron tayo at ipagkatiwala na natin sa Kanya ang mga ito. Dahil siya ang pinakamatalino, labis ang kaluwalhatian at maibigang Diyos sa buong daigdig na lubos na umiibig sa atin ng walang hanggan. Si Jesus ay hindi tumawag ng mga alagad niya na i-give up ang sinumang o ang anumang mga bagay, maging pulubi at sumandal sa iba, kundi ay i-give up ang pananarili o pag-aari, maging mababa ang kalooban at sumandig o ias ang lahat sa Diyos. Di niya sinabi na kunin mo ang lahat at isanla sa mga punsya at sa huli magiging pulubi ka ng lahat at magiging palaboy ka. Sinasabihan niya tayo na ang lahat-lahat, maging ang mga iniingat-ingatan natin, laruan man ito o gadgets, ay Kanya lahat. At ito ay Kanyang mga kaloob na mula sa Diyos at kinakailangang maging kasangkapan para sa kaluwalhatian ng Diyos at ng Kanyang gawain. Pansinin ninyo, bakit kaya sa isang batang katulad ninyo na halos nauubos na ang inyong mga oras, hindi gamit ang gadget sa pag-aaral, kadalasan nauubos ang oras ninyo sa inyong paglalaro ng mga online games? Na kung kaya, maging ang pagtawag ng magulang para kayo ay utusan o kaya kayo ay hinihinga ng tulungan nyo naman kami mga anak. At ang sagot ninyo ay, wait lang, may ginagawa pa. O kaya naman minsan pa, ang mga simbahan, ang mga churches ngayon ay online worship. Ni ang mga gadgets ninyo ay ayaw nyo pa rin ipagamit o gamitin ito para minsan pang kayo ay makapanambahan, kayo ay makapagpuri kasama ng iba pang mga nananambahan through online. Ayaw ninyo. Iyon ay isang bahagi na masasabing pinagkakait ninyo. Ang i-give up o isuko natin ang lahat para sa Diyos ay ibig lamang sabihin ay bitbitin natin ito at ipagkaloob sa kamay o bukas na palad ng Diyos
at ating sabihin, salamat po sa iyo ito nagmula, kaya isinusuko ko ang mga ito sa iyo. Gawin po ninyo kung ano ang nararapat sa mga ito. Di ba napakaganda? Kung maluwag sa iyong kalooban, Lord, isinusuko ko po ang gadgets na ito kasi mukhang ito na ang aking Panginoon. Ito na ang aking sinasamba. Ito na ang aking priority. Dahil narito lahat ng aking mga kaibigan sa maliit na gadget na to. Narito lahat ang communication ko sa mga kaibigang tutulong sa akin. Yun ang inaakala mo. Ang tawag doon sa pagsuko ay pananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng isuko ang lahat upang makabilang tayo sa kanyang mga alagad. Kung gayon ay karapat-dapat nga tayo na ituring na asin at liwanag ng mundong ito. Para sa pangalawang punto, naalala niyo yung pangalawang punto? Ang pangalawang punto ay ang isuko o talikuran ang mga pinakannais natin ay wala talaga sa hinagap natin gagawin natin. Wala talaga tayong bala. Ang isuko o talikuran ang mga pinakannais natin ay wala talaga sa hinagap natin gagawin. Ang ganitong pangangatwiran ay karamihan ay kadamutan o pagiging maramot. Nadinig na natin si Jesus na sinabi ito, pero ang tugon natin ay paghihimagsik. Dahil ayaw natin mawala sa atin ang mga inaari nating mga bagay. Kung kaya sa ganitong kaso, hindi katwiran na di natin naunawaan ang kautusan ni Jesus, kundi ay talagang malinaw na gustong gusto nyo ito. Kung kaya wala sa hinagap mo na ito ay talikuran o isuko mo para sa Diyos. Di ba wika pa nga natin, bakit ba ito ang gusto ko? Ito na may akin. Pinag-ipunan namin ito at di namin pakakawalan ang mga bagay na ito. Ganyan ang kaisipan ng isang batang katulad ninyo na pagkanais, iingat-ingatan na tila ba ito na ang kanyang buhay, ito na ang Panginoon niya, ito na ang lahat-lahat. At ayaw ng Diyos ng ganyan. Sapagkat hindi lamang nagagalit ang Diyos sa mga bagay na ginagawa ninyong mas nakakataas pa sa Kanya. Mga anak, ang paraan para makalaya ka sa pagmamaramo ay narito ang sinasabi sa Biblia. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Mga anak, ang paraan para makalaya ka sa pagmamaramo ay sinambit ni Apostol Pablo sa pangalawa Korinto, Kabanata 13, talata 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo ay totoong Kristiyano, kung gayon ay si Jesus ang iyong tagapagligtas at Panginoon mo. Bilang Panginoon mo, siya cut. Mga anak, ang paraan para makalaya ka sa pagiging maramot ay sinambit ito ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto, Kabanata 13, talata 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya.
Suriin ninyo ang inyong sarili. Kaya kung kayo ay totoong Kristiyano, dapat ay si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon mo. At bilang Panginoon mo, siya ang iyong boss. Kung kaya ay dapat siya ang inyong sinusunod. Bilang Kristiyano ay dapat wala kang pag-aari, bagkus ang Diyos ang siyang nagmamay-ari. Ang dahilan kung bakit meron ganito, dahil sa kabutihang loob ng Diyos, ay binigyan ka nito upang pangasiwaan at pananagutan mo ito kung papaano mo pangangalagaan at pangangasiwaan ang kaloob na ito ng Diyos. Ang sunod na katanungan, mga anak, bakit nga ba dapat na isuko o talikuran o igiba ang lahat-lahat? Kapag hindi natin tinalikuran o i-give up ang lahat na meron tayo para sa Diyos, at hindi natin ilalagak ang mga ito sa bukas na palad ng ating Diyos, ay mariin na ipinahayag natin ang ating kawalan ng tiwala o kulang sa tiwala, at maaaring kulang ang pag-ibig natin sa Diyos. Di mo ba napapansin na ang iyong pagsunod ay malakas kung malakas din ang iyong pananampalataya at ang iyong kagustuhan? Bakit mo nga ba dapat na isuko o talikuran ang lahat-lahat? Mga anak, kapag hindi natin pinalikuran o i-give up ang lahat ng meron tayo para sa Diyos, at hindi natin ito ilagak sa bukas na palad ng ating Diyos, ay mariin na ipinapahayag natin ang ating kawalang tiwala sa Kanya, o kulang sa tiwala, at maaaring kulang ang pag-ibig natin sa Diyos. Ngayon naman ay, ano nga ba mga bagay na dapat nating i-give up, isuko? Pag sinabi ni Jesus na i-give up natin ang lahat-lahat, ang ibig sabihin niyan ay lahat-lahat. Suriin mo ang iyong sarili kung ang lahat ba ay isinuko mo sa Diyos. Kung nais ng Diyos na isuko mo na ang mga games sa gadgets mo o kaya mismo ang mga gadgets mo, what if kung pamilya mo ang hinihingi ng Diyos? Ang pananampalataya mo kaya ay katulad ng ipinamalas ni Abraham sa Genesis 22? Kung ang iyong buhay kaya ang kanyang hilingin, isuko mo sa kanya? Isusuko mo ba ito sa kanya? Isasakripisyo, isusuko mo ba ang lahat dahil alam mo na mahal ka ng Diyos? At batid niya ang makabubuti sa iyo. Sikapin mong manalangin ngayon. Buong linggo ay manalangin ka patungkol sa mga bagay na ito, at naway pagbigyan tayo ng pananampalataya, lakas at kapanatagan para i-give up natin sa Kanya lahat. Alam mo ba na ang sarili o pagkatao natin ay likas na mapaghanap ng aliw at uhaw sa papuri ng iba? At ito'y nag-uudyok upang kamuhian tayo ng Diyos. Sabi sa Lucas chapter 14 verse 33, "Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay." Ano nga ba ang mga bagay na dapat nating i-give up, isuko, o kaya talikuran? Mga anak, pag sinabi ni Jesus na i-give up natin ang lahat, ang ibig sabihin niyan ay lahat. Suriin mo ang iyong sarili kung ang lahat ba ay isinuko mo na sa Diyos. I-check mo. Sa pamagitan ng pananalangin,
ang susunod ng katanungan, ano nga ba ang mga bagay na dapat nating i-give up, isuko o talikuran, alang-alang sa Diyos? Mga anak, pag sinabi ni Jesus na i-give up natin ang lahat, ang ibig sabihin ay lahat. I-check mo ang iyong sarili kung ang lahat ba ay isinuko mo na sa Diyos. Kung nais ng Diyos na isuko mo na ang mga games, sapagkat ang games na ito minsan ang nagiging dahilan kung bakit naging unproductive ka. Nauubos ang iyong oras, di ka na mautusan, maging ang iyong pag-aaral sa online. Ang iba nga, balita ko habang naka-online, ang gamit ay sabihin natin iPad, tablet, pero ang isang kamay nandoon sa games, sa kanyang cellphone. Sobrang mamalabis na tinitingnan natin parang ito na ang iyong buhay at ayaw ng Diyos na mapanibughuin sapagkat lumalabas na doon mo na ibinubuhos ang oras at kukunting oras na lamang ang naibibigay mo sa Kanya. What if kung pamilya mo ang hinihingi ng Diyos? Ang pananampalataya mo kaya ay magiging katulad ni Abraham doon sa kwento sa Genesis 22? Kung ang iyong buhay kaya ang kanyang hilingin, isusuko mo ba ito sa kanya? Isasakripisyo, isusuko mo ba ang lahat dahil alam mo na mahal ka ng Diyos at batid niya ang makabubuti sa iyo? Sikapin mong manalangin ngayong buong linggo patungkol sa mga bagay na ito at naway pagbigyan tayo ng pananampalataya, lakas at kapanatagan para i-give up natin sa Kanya ang lahat. Alam mo ba na ang sarili o ang pagkatao natin ay likas na mapaghanap ng aliw at laging uhaw sa mga papuri ng iba, at ito ay nag-uudyok upang kamuhian tayo ng Diyos. Katulad din naman ang pamantayan ng Diyos na iginigiit niya sa mga isipan ng mga Israelita noong sila ay pinalaya sa pagkabihag nila sa ilalim ng Ehipto, ay parehong itinatak din sa ating isipan. Ano po ba ito? Alam naman natin ang mga Israelita ay maibigin sa mga idols. Kung kaya ayaw ng Diyos na ang kanyang bayan ay magkahati-hati. Sa tuwing nahihirapan sila ay parating kumakapit sa mga idols. Nakakalimutan nila ang Diyos at naliligaw sila ng landas. Paulit-ulit, paikot-ikot ang mga ganapang ito sa panahon nila. Kaya dinidisiplina sila ng Diyos upang talikuran o i-give up nila ang kanilang mga makasalanang mga gawain. At inuutusan silang lubusang titigan ang kanilang tuon sa Diyos. Ito ang uri ng buhay na pinasusundan sa atin ng Diyos. Bilang mga Kristiyano at bilang mga asin at ilaw sa mundo. Ang pagsuko o pag-give up ng lahat na meron tayo batay sa sinasabi sa atin ni Lord ay kapahayagan ng isang tao na walang balak na makiayon sa dikta ng sanlibutan sa kung ano pa ang iniaalok nito, samantalang napakalayo ang kaibahan ng buhay na nasa kay Kristo. Ito ang tipo ng buhay na kung saan ninanais tayong mamuhay bilang mga Kristiyano. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mananampalataya sa kwento, sa mga gawa o sa Acts
ay namuhay sila na nagbibigay ng kanilang mga bahagi at nagmamalasakitan sa isa't isa. Ang iba nga ay binibenta nila ang kanilang mga ari-arian at ibinibigay nila sa kanilang kalipunan, sa kanilang grupo, sa kanilang masasabing iglesia, upang ito ay paghati-hatian ng lahat. Kung kaya kusa at kalooban nilang isuko o i-give up ang mga pag-aari nila dito sa lupa at maging ang kanilang mga status, ang kanilang mga title, ang kanilang mga kalalagayan sa lipunan, give up nila iyon. O kaya yung mga panlupang karangalan na magbibigay lang sa kanila ng pansariling papuri, alang-alang sa buhay na kasama ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. O the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. O
Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na banal, ipinagpapasalamat po namin ang araw na ito sapagkat ipinahayag mo sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, at pagpapaalala na kung saan marami kaming natuklasan sa aming buhay, na marami pala kaming dapat isuko, i-give up, at dapat natalikuran alang-alang sa iyo. At bilang mga mananampalataya mo, O Diyos, sinabi mong kami ay dapat maging liwanag at maging asin sa mundong ito. Patuloy niyo nga po, Panginoon, hubugin kami na kami po, O Panginoon, ay maging mapagpakumbaba, maging masunurin sa mga kautusan mo. Gawin niyo nga po, Panginoon, na magkaroon kami ng lakas ng loob at tapang, at tuluyan kami, Panginoong, maging matatag sa pagtitiwala, na kahit pa mawalan kami, dahil alam po namin, O Diyos, na kayo ang magiging provider namin. Mawala man, Panginoon, ang mga bagay na mas binibigyan namin ng kahalagahan, aming Diyos, batid po namin ngayon dahil kami ay iyong tinawag na asin at ilaw ng mundong ito. Handa po kami, Panginoong, isuko ang aming mga tinataglay na nagbibigay, O Diyos, pagkamuhi sa inyong harapan, dahil ito ang aming kadalasang sinusunod. Inaalipin kami, Panginoon, ng mga bagay na ito. Kaya dakilang Diyos, natutuwa kami at pinagkakatiwala po namin na dahil sa iyong salita, susundan po namin, Panginoon. Kung hindi man namin kayang agaran namin magawa, ay dahan-dahanin po namin at di po namin aalisin sa aming mga puso ang paghahangad na mabago kami ayon sa iyong kalooban. Kaya naman, dakilang Diyos, muli pong patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkukulang, sa mga pagmamaramot namin, na isuko namin ang lahat alang-alang sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy niyo nga po, O Diyos, kaming pagpalain. Patuloy nga po namin, Panginoong, maranasan ang iyong pagbabago sa amin, at tunay, O Diyos, na makita ito sa aming mga buhay bilang mga estudyante, bilang mga kasapi ng aming pamilya, at maging sa labas man ng aming mga tahanan, ang pakikitungo namin sa kapwa, ang kasimplihan lamang ng buhay, na hindi kami, dakilang Diyos, magkukulang, sapagkat tiwala kami kayo ang mag-iingat, mangangalaga, at patuloy na magbibigay sa amin ng karunungan upang magamit po namin ito sa aming pag-aaral, sa aming buhay, sa aming mga paglalaro, at maging sa pakikitungo namin sa aming kapwa. Salamat po, O Diyos, at ito ang tanging panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas natin ang ating mga kamay. Minsan pa, O Diyos, ipagkatiwala mo sa bawat isang mga nakikinig, mga nanunood, mga estudyanteng kasama sa pagsambang ito, kasama sa pakikinig ng iyong salita, kasama
sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Muli po, ibuhos ninyo sa kanila ang kalakasan. Ipagkaloob mo sa kanila, O Diyos, ang patuloy na pag-iingat sa kanilang kalusugan at pag-iingat sa kanilang mga pagkilos sa labas o sa loob man ng kanilang tahanan at maging saang dako man sila. Patuloy mong gamitin sila bilang mga ilaw at asin ng mundong ito. Ipagkatiwala mo, O Diyos, ang maingat mo pag-ibig sa kanila at patuloy nilang maranasan ang iyong dakilang pagyapos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. I have searched